And Ma'am Evie Remo, hello. Ayan, it's your time to shine. Hi, good morning. Good evening na pala. Good morning na pala. Morning na po. Dito. Salamat. 2 a.m. na sa Pilipinas. Mag-11 pa lang dito. So, gusto ko lang magpasalamat sa'yo sa mga ginagawa mo. Yun lang. Wala, grabe naman si. Wala ako dyan. Kasi wala ako dyan. Di ba nga sinasabi mo? Basta, napaka-ano ko. Masikip sa dibdib ko yung nangyayari kay Tatay Digong. Wala lang ako, ang ginagawa ko lang manood ng manood. Yun lang. Basta maraming salamat sa inyong lahat. Maraming Hugs, Mami Evie. Nahiyak ako. Hindi, kasi alam mo yun, yung every time makikita ako na lang kayo, nandyan ako, sana nandyan ako, sasama ako dyan, sasama ako doon, tagapasay ako, tapos may gathering kayo last night dun sa Bonifacio, Liwasan Bonifacio, kung nasa Pilipinas lang ako, nandyan ako for sure, sabi ko. Wala, maano lang, ang sikip-sikip lang sa dibdib, ano lang, yung tutulo na lang luha ko madaling araw, manunood, mag-check kung ano na nangyari kay Tatay Digong, alam mo yun. Ma'am Evie, huwag po kayong mag-alala kasi alam niyo po, ang mga OFW ay may power. Nakita niyo naman po yung OFW natin ngayon, no? Lalo na yung mga OFW natin sa Europe. OFW? Oo, at yung OFW natin sa Bangkok. Alam niyo po ba na OFW natin sa Bangkok na si Rain ay naging safety officer. The fact San Francisco, dito, review. Pasalamat pala ako sa mga OFWs natin kasi di ba kanina sabi ko, para napapansin ko, hindi maingay sa foreign media itong nangyayaring malawakang rally sa Pilipinas saka ng mga OFW natin. Pero kahit wala sila, pasalamat ako sa mga OFWs natin kasi yung celebration sa kanya-kanyang bansa, makikita mo sa social media nagkalat. So, in a way, nakikita ng buong mundo pa din kahit hindi cover ng foreign media. So, salamat po sa mga OFWs. Ako, alam mo kung bakit love na love ko yung OFW, lalo na yung mga nandun sa Hague, yung mga nandun sa they are showing to the world that they are unapologetically Filipino. Yes. At teka lang papakita ko lang yung naghihiwa ng lechon. I know. I love it. I love it talaga. Sabihin ko, nakakauwi lang ni Papu galing Middle East. Alam mo, ganyan din yung sentiment. Ano yun dati nung time ni Lenny, may mga kasama siyang kakamping na dinititahan sila ng mga boss nila na dapat Lenny. Pero ngayon lahat ng kasama niya, even yung mga kakamping na kasama niya, mga mga makaduterte sila, galit na galit sila. Hindi naman political yung tao niya pagdating dito, ano na nangyayari yan? Puro na siya, puro Duterte yung labas na bunganga niya. So, ganun katindi yung impact ni Duterte sa mga OFWs natin. Ako kagaya ko, may mga anak ako nag-aaral sa Pilipinas. So, parang nung time ni Duterte, safe. Napaka-safe. Ngayon, hindi. Kasi nung mga nag-aaral sila. So, uuwi sila at 10 o'clock. So, kailangan ko silang i-check time to time na kung okay lang ba sila. Alam mo yung malayo ka sa kanila tapos hindi mo alam kung ano yung makikita ko, talamak na naman yung mga krimen dyan. Yung ganon. Ewan ko. True, ayan. Ayaw mag-load nung nung internet ko buwis. Kaya isa sa malaking isa sa malaking impact ng ginawa ni Duterte sa mga OFWs, yung kapanatagan ng utak. Nandito ako, nagtatrabaho ako, paano na kaya yung mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas? Nung time ni Duterte, nagkaroon sila ng kapanatagan. Kumbaga, medyo malaking malaking kabawasan sa iniisip nila para makapag-focus sila sa kung ano yung trabaho nila. Totoo. Ngayon, balik na naman sa dati. Parang hindi nila alam, baka mamaya yung anak ko addict na o kaya mabiktima ng addict. Alam niyo ba yung mga time na mga time na laglag bala, tanim bala, nakaw luggage, ganun. Yun talagang one of the worries of the OFW pag umuwi or bumalik. Kasi nakakatakot siya, baka mabiktima sila ng extortion. Kasi ganun naman yun, extortion naman talaga yan, yung mga ginagawa sa airport. Ngayon, bumabalik na naman sila. Balik na sila. So ako, I plan to go home there ng May. Parang natatakot akong bumalik kasi syempre hindi lang sa laglag or tanimbala, 'di ba? Mga ganyan. Pati yung general safety na rin talaga sa Pilipinas.
maano na, hindi na gaya ng dati, yung naayos siya. So, kahit hindi siya directly na nabe-benefit ng OFW, nabe-benefit siya sa family ng OFW, which Totoo. gives the OFW a peace of mind kahit papaano. Kaya mahal na mahal ni ng mga OFW si President Duterte, at hindi lang 'yun. Madaming pinapakita talaga ni nararamdaman talaga ng OFWs ang genuine concern ni PRD sa mga OFW. Hindi Oo. hindi ngayon parang show lang, kaplastikan, wala. Yung Oo, talaga may doing like pala oo. Example, nag-ban niya ng deployment dati because of sa Queen. abuses. Oo, Oo. di Ito ba? rin. Inaabuso. Banggitin ko 'to. Yung mga kaibigan kong Mm. OFW sa time ni Duterte, So, ayan. Nagpalit ako ng internet. Naririnig niyo ba ako? oo. Mayabang Yes, ma'am. sila. Mga yumabang sila kasi parang yung mga foreigners na doon sa pinagtatrabahuan nila, sikat si Duterte. Tas alam nilang Actually, hindi nila pwedeng apihin yung mga Pilipino kasi totoo yan. magagalit Actually, Totoo. shinare ko yan kanina. Totoo. Shinare ko yan kanina, Totally. Miss Laika. Nag-speech siya kasi ako. Nag-speech talaga ako kanina. Kilala niyo ako, I'm really not big in speeches kasi may stage fright ako, nanginginig ako pag marami talagang tao sa harap. Pero yung sharing ko lang kanina is, when I was traveling abroad, sikat si Duterte. Parang nakaka-proud maging Pilipino pag tinanong ka, where are you from? Philippines. Oh, Duterte. Ganon. Totoo. It's Kasi si either Pacquiao lang ngayon, yan si eh. Duterte. Pacquiao lang yan eh. Either Duterte or Pacquiao lang yan. Ang mas nakaka-proud maging Pilipino noon kaysa ngayon. Sa Correct. totoo lang. Correct. Mhm. Miss Ngayon, Joey, wala. thank you so much. Bababa na ako para Kahit may ngayon makaakyat. yung mga nakakatrabaho kong foreigner, nababanggit Yeah. lagi, what happened to your country? What happened to Duterte? Kahit kung hindi pa nakukuha ng dahig si Duterte, laging pag may Totoo. mga foreigner na bagong dati sa Pilipinas, makakamitin ko, laging banggit nila, what happened? Meron nga Parang- akong yung amo ko, meron siyang friend na puti. Nakapunta siya sa Pilipinas 2018. So si Duterte yon. Every time na magkikita kami, everybody loves Duterte, everybody loves. Every year, every summer, nandun siya. Ngayong summer na to, nandyan siya every year from 2018. Tapos nasabi niya, what happened to the Philippines? hindi ko masabi, tuloy. Ano siya, puti siya, Amerikano siya. Pero wala akong, maibanggit sa kanya. Sabi niya, dati sinasabi mo sa akin, okay si Marcos, di ba? Si Marcos, magnanakaw yung pamilya niya, di ba? Ang dami-dami, yung si Imelda, maraming ninakaw na sapatos. Ganun yung sinasabi niya. Sabi ko, no, hindi. Okay yan si Marcos. Yung pinagtatanggol ko. Ngayon, wala akong masabi. Alam mo yun? True. Ito na, ginawa ng pistang bayan yung ginawa na ng mga Pilipinong pistang bayan yung Hague. Nakita niyo yung lechon na hinihiwa. Nasa lupa, hinihiwa-hiwa lang. O, diba? Pero walang pwede siya natulog na lahat ng taba ng lechon dyan. Sa sobrang lamig. O, diba? Chuta Sige, kayo. taglupas. I love it. At may natutuwa din ako, lahat ng kamag-anak ko sa mother side saka sa father side ng mga OFWs o yung mga nasa abroad na talaga naninirahan. Even yung kamag-anak ko sa father side na konektado sa mga Marcos, galit sila. Nagsuwama sila sa mga pagtitipon ng yung mga rally for Duterte. Nagtaka nga ako parang, bakit tong yung mga kamag-anak ko sa father side? Maka Duterte pala tong mga to. Parang, yun. Ano ko lang nung namatay yung tatay ko, may ang daming corona galing mismo sa pamilyang Marcos. Talaga. Ayun. Anyway, ayun na nga. Actually, yung mga loyalista sa ama, sila yung pinaka-broken hearted eh. Kasi yung mga loyalista sa ama, kahit papaano yung senior, may certain level of public service kang pangahawakan. Alam mo yun? May kumbaga, pagdating sa policy level ng pagsuporta doon sa matandang Marcos. Like for example, yung fight against insurgency, tapos yung mga everlasting niya na mga infra projects. Yung may vision ba? Makikita mo may vision kahit papaano yung matanda. Despite the fact na na maraming issue ng nakawan yung senior, So merong mga Pilipino who stayed loyal kasi naniwala sila dun sa bagong Pilipinas na pinromote nung matanda. Kaso,
Etong anak, walang ganun. Walang redeeming factor. 'Di ba? Walang redeeming Wala factor si talaga. BBM eh. Wala. Wala talaga siyang alam. Wala. Oh my God, wala talaga siyang alam. Sa totoo lang. Pero wala siyang Wala. wala talagang kaalam-alam, buwisis. Wala talaga. You expect a leader kahit papano, mas higher ng level ng ano mo, ng intellect ng karaniwang Pilipino. Kahit non-lawyers, mas may alam sa kanya, sa totoo lang. Wala talaga siyang alam. I swear. Pero True. yung senador siya, di ba? Nung naging senador siya, okay siya. Yung foreign policy nga niya, yun yung pinakahawakan nating foreign policy niya, nung senador siya eh. 'Di ba? Alam mo, hindi ko talaga magets bakit nung campaign period, maganda yung mga lumalabas sa bunganga ni PBM. Maayos. Bakit yung parang Brainwash? parang ano nangyari? Parang ano ba Wala to? sa Parang sarili niya. Kasi hindi pa siya araw-araw na. oo, hindi siya nag-a-addict noon. Oo, tinuan yata nung panahong yun. No? Ako alam ko Kasi talaga, alam ko kahit- talaga umaano yan si BBM kasi yung friend ko, friend siya pero matanda na siya sa akin. Matanda talaga pero ano ko siya dati, office mate ko siya. Ano siya, manager siya dati sa Euphoria Club sa Makati. So that was like the 90s, 80s yata. Yeah. And nakikita niya talaga yung mga grupo ni, alam mo na, ni Bangag, bumabata sa Euphoria. So, my God. Yeah. Ayun, Uy, alam mo. baba na ako para may Sige po, Ma'am Maraming Evie, salamat sa iyo. maraming salamat po. Basta maraming salamat sa mga ginagawa mo. I appreciate you. Thank you po. Alam mo, Thank you po. hindi ko magets. Ay, thank you, Mami Evie. Thank you. Hindi ko talaga magets kasi yung mga highly intellectual na mga tao sa Pilipinas, malamang hindi makarelate sa mga sinasabi ni BBM. Ang masakit, yung mga normal na Pilipino, hindi rin makarelate. Walang makarelate sa mga pinagsasabi niya. So, True. nakaka- Pero ang disappointing, yung mga highly intellectual na dapat sinasaway si BBM are doing nothing. Oo. Well, 'Di ba? They're not doing anything. Ayun. Anyway, eto na si Mark. Hello, Mark. Hello Mark, po, Miss Joy. Ayan. Kamusta po? Hello. I'm not sure kung naalala mo pa ako. Ano ba TikTok user base pa lang. mo? Ha? Ako po si PH moderator sa TikTok. Ako po ay nagtatrabaho sa TikTok before. Ako po yung nag-moderate ng video yun noon during live nyo. Ang trabaho ko po is manood ng live at mag-take down ng mga live at ng mga TikTok videos during nung time na yun. Ako po yung nagtitip sa inyo na kung paano para hindi maban yung videos nyo or paano hindi ma-take down yung live nyo. Oo. Kasama pa natin sila Felix, sila Beltran. Oo. Nakapunta na lang si Felix dito sa bahay before and we set a date na mag-meet kaso hindi ako nakapunta kasi meron akong bulinggit. Ayun, kalakasan pa nun nung issue ni Felix with friends, yung red tagging. Oo. Yung Ano yan? Tagal na rin. 2021 pa yata yan ah. Opo, 2021 pa. Oo, pero nananatili ako nakasubaybay sa inyo noon. Natahimik lang. Hanggang ngayon, kahit naka-follow ako sa Facebook sa inyo, nagko-comment ako sa Facebook mo, nag-message ako sa inyo, tapos sabi ko parang hindi na ako naalala ni Miss Joey tsaka ni Kuya Kokolokoy. Sabi ko, so though hanggang ngayon naman po, nananahimik lang ako but still naniniwala at sumusuporta sa inyo po. Hanggang ngayon pa naman. Kahit nung interview ni Kokolokoy kay Miss Aimee, hanggang doon po nakapalo ako interview nyo with kay Baste, nakaka-follow talaga ako sa inyo. Nananahimik lang. Though, ayun, gusto ko lang din sanang, di ko alam yung during po nung interview with HOR, yung isa po sa head namin ng TikTok, kung bakit, yung about po, yung hate speech, na sinasabi nila na bakit daw kailangan, ang totoong TikTok po kasi is mababa po talagang tolerance nila pagdating po sa mga public figure. Especially, yun nga, siyempre, sa public figure, dapat open ka for criticism eh. Meron kasing guidance na sinusunod si TikTok pagdating sa ganyan. Kaya sabi ko, bakit hindi ba kasagot si Madam na pagdating sa public figure, mababa yung tolerance namin. Diyan na parang okay lang na i-criticize kayo ng mga tao. Dahil una-una, hindi naman magsasalita yan dahil may nagawa kayong tama. Siyempre, people will talk about sa mga bagay na kapuna-puna naman talaga. Yung ko pa masya yung HR natin ngayon, yung sa Congress natin, mga masyadong balat sibuyas.
konting siko mo lang, iiyak na. Tapos, kaya nagot ako nung nandun kaya Miss Joey na sabi ko baka makontento sila kasi nga, alam, we all know na yun naman talagang gusto nila mangyari na konting sagot mo lang ng lumaban ka lang, ipaglaro mo lang yung words. Parang, sabi ko, inaalala ko na si Miss Joey, kayo, sabi ko, Buti na lang di ako tinanong, no? Kung tinanong ako, opo, nung kukulong, sige. Sabi ko, knowing na Miss Joey, talagang sasagot talaga to. Sabi, yun ang inaalala ko ng time na yun, sabi ko, parang tayo nito. Tapos si Madam, yun nga, sa TikTok, bakit hindi ka masabi na pagdating sa mga public figure, mababa talagang tolerance talaga ng TikTok. Hindi, kumbaga, may kinukonsider sila na, halimbawa, for example, yung hate speech. As long na parang yung satire yung dating ng content mo, hindi yung binababa ng TikTok, hindi yung binababa. Kaya sabi ko, parang, wait. Kaya nun, lagi lang yung Miss Joey, kumbaga parang na-miss ko lang kayo, kaya kung parang medyo nagparamdam ako. Anyway, si TikTok, sa totoo lang ha, nasa TikTok ko pa rin ba? Si TikTok, merong sa akin, nagmimimic sa akin na impostor. Pag sinireport ko sa TikTok, sabi ni TikTok, no violation. Wala. Gamit yung pangalan ko. Naka-resign ko lang pa sa TikTok. Naka-resign ko lang. Actually, ano siya, ByteDance. ByteDance sa China. Pero yun, tama naman si Madam na hindi naman talaga China ang pinaka may-ari ng TikTok. Is from Singapore po talaga pinaka-main office natin. Pinipilit kasi nila na dahil parang kinakabit nila yung na pro-China. Yun nga, dahil ewan ko. Pero no. It's yung pinaka-main office pa namin sa Singapore. But we are not ByteDance pro-China. Di ba sinasabi ko sa inyo na yung TikTok moderation talaga is highly subjective. In the sense na yung appreciation ng moderator, yun talaga yung malaki yung influence whether matitake down yung live or matitake down yung video, ganyan, ineme, ganun. O kasi tao talaga yung nagmo-moderate. Oo. Saka minsan nakadepende po kasi sa judgment po nung magmo-moderate ang video eh. Like say for example, ako yung judgment ko, yung isang protagonist is pagtingin ko parang bata, minor. Pero 18 na pala siya, then itatag ko siya as minor. Minsan nasa moderator ko talaga, hindi perfectly na ano namin, ito ang judgment ko, parang minor ito. Pero yung pala hindi. Minsan may mga videos kami na nababan or na-take down na akala namin minor yung protagonist pala nasa 18 plus na. Nasa moderator ko talaga yan. Depende sa judgment ng moderator kung para sa kanya, this is a hate speech or direct attack dun sa isang tao. Tapos ibaba na yung video yung pala. So, depende pa talaga sa moderator minsan. Di ba dati noon, Diyos ko sa TikTok, minumura-mura na. Talagang literal na minumura si Duterte. Pag ni-report mo, wala. Okay lang. Wala pa talaga. Kasi it's depende sa public video. Nagmamaleni lang ako. Dinab ko lang si Lenny. Wala naman akong ginawa. Dab lang talaga. Tapos biglang na-report, take down, parang, ala. Ang malala pa, Mami Laika, binan ka. Binan pa ako. Ayun pa pala, binan pa ako nung nagkwento ko tungkol sa Yolanda, yung pagtulong namin sa Villamor Airbase. Yun yung huling video ko na talagang na-take down, tapos naban na ako. Hindi na-report ng mga... Ay, totoo yan, Mami Lai. Sa amin mismo kumaga kami mga moderator bilang isang tao naman din na parang meron kaming kanya-kanyang politiko na parang sinusuportahan. So, nakaka-influence din. Oo. Let's say ako, for example ako, puro Marcos ako, and I saw a video against Marcos. And meron akong judgment na, hindi, take down mo to, ibaban ko tong tao na to. Ganun. Totoo pa yung nangyari pa talaga yun sa TikTok. Napansin ko yan sa TikTok. May mga content ako na malala, pero tapos ni-report, tapos biglang, hindi ko pa nga ina-appeal, pero biglang nare-restore na. Like, ko malamang yung moderator nito, gusto ko. Hindi lang nagkatubo nangyari pa talaga yun. Kasi ang daming appeal namin na na-receive na hindi naman kabanban yung video, bakit na-take down. Ang dami ko minsan, kahit ako, may mga, to be honest, may mga video ako na take down, especially pag direct attack with dating Tatay Digong. May mga take down, may mga video pa ako take down. I mean, I don't know. Pero sa akin kasi parang mas nasasaktan ako. Ang bigat, parang okay, hindi. Take down sa mga pink moderator. Pero between FB and TikTok, mas maano pa rin yung TikTok. Mas maanong makapaglabas ng opinion sa TikTok kaysa sa FB. Kumbaga mas may freedom ka, mas may ano bang tawag doon? Parang meron kang space na maglabas ng opinion mo sa TikTok kumpara sa FB. Yung kaya parang pinipilit nila na parang idikit ang TikTok sa China.
Na parang bakit doon sa TikTok may mga videos na hindi nababan or tuloy-tuloy hanggang ngayon. Kaya yun yung inaano. Sabi ni Ma'am Luisa, I'm surprised di na-address to improve yan ng TikTok. Alam mo yung CEO ng TikTok, I had an opportunity to ask that question. Sabi nila at the moment yan talaga ang moderation nila. Tao talaga magmo-moderate. Oo. Yes po. Tsaka mababa pati ang toleration nila pagdating sa public figure. Kahit murahin mo na murahin yan, hindi yan talaga nila ibababa. Kasi Which is public sa figure akin, ka. oo. Sa akin, fair yung ganon. Public figure ka eh. Gusto mong mapunta dyan sa pwesto yan kasi meron kang, I don't know, kung self-gratification o kung ano man yung gusto mo. Gusto mong maging senador, gusto mong maging presidente. Pues kasama yan sa ginusto mong pwesto na makikriticize ka. So, dapat hindi ka balat sibuyas. Oo, correct. Si Duterte, minumura na ginawa ng aso na umaalis sa lupa, hindi naman, nagreklamo ba si Duterte? Hindi sabi pa si Duterte, ipapakulong ko kayo. Si Duterte parang, murahin. I remember she also mentioned about dun sa nudity na sumasaya daw na walang bra. Ang ano kasi ng TikTok doon, as long na hindi protruding nipple, hindi nakikita yung nipple mo, hindi talaga yun siya ibababa. Oo. May mga rules actually, si Mark yung nagsabi sa amin noon, basta nakita niyo yung nipple, i-report niyo na kasi automatic yan. Gano'n. Hindi pa nagkaroon ng creator na pink noon na nagsasando na lalaki. Pag nagla-live siya, nakasando siya. Yung sando niya, maluwag. So nakikita yung nipple niya. Tapos isa sa mga example din po. Isa sa mga example, let's say, yung mga naka-two-piece. Let's say yung context po ng video is, let's say may nakita kang buhangin sa background, kung sino na po yun, hindi po yung bababa na TikTok yun. Pero kung ikaw yung nasa loob ng bahay, naka-two-piece ka, hindi po pwede po yung take note mo yun. As long na, kasi di ba, ikaw yung nakikita may pool or may dagat, hindi po yung binababa ng TikTok kasi parang nasa context naman. Kasi di ba, sa beach or ganyan, it's normal naman talaga na magsuot ng bikini or two-piece. Pero kung nasa loob ka ng bahay or something else, private room, yun po yung binababa ng TikTok. I don't know kung bakit siya nag-react sa mga sexy na suot. May kasi yun, may mga pinapasili kasi na. Kasi kung kita mo naman yung puyukot at talagang bakit yung utong, then yeah, it's, take down naman yung video. Pero kung asong na wala kang nakikita nakabakat na utong dyan, at kahit magsasay na walang bra, as long na hindi mo nakikita yung utong niya, the entire duration ng video niya, hindi talaga. Naalala ko nung sa TikTok noon, si Petrang Mahalimuyak. Sikat na ngayon eh, parang artista na rin yata, Petrang Mahalimuyak. Yung nagkikwento siya habang naglalaba, pero talaga napaka-sexy na natin. Di ba? Sa kanya, bahing to at magandang gimmick niya, naglalaba siya, pero sexy siya, di ba? Tapos ang dami niyang followers. True. Ayun. Pero anyway, ayun. Mark, meron ka pa gustong i-share para mapaakit na natin yung mga nakapila? Wala po. Namumusta lang po ako sa inyo po. Thank you po. Thank you. Nice to see you again. Mami, like ako natatandaan mo siya si PH Moderator. Yun yung user niya sa ano. Oo. Tandaan ko siya. Ayun. Hello, Pinay sa Sweden. Hello, anong oras na dyan? I love the high pitch. Na ng gabi. 2:22 a.m. Ayan. Talaga, ang tataas ng mga energy. Mataas pang energy, nakapagkape pa. Ayan. Hello, Madam Pinay sa Sweden. Ano po ang inyong Kamusta? i-share? Ang dami ko nagsuot na nga ako dahil ang dami. Unang-una, makikipagsimpati ako dun sa isa natin. Kanina yung nagsasabi na halos naiyak-iyak na siya dahil Si Ma'am Evie. Oo. Naramdaman ko niya kasi kanina, umaga nung habang nilalakad ko yung aso. Dito kasi nilalakad ng mga aso, hindi pwedeng iniiwanan basta-basta sa bahay. Nilalakad siya ng after ilang oras, dapat ilalabas. So anyway, habang naglalakad ako, naiisip ko yung Pilipinas, sabi ko, naiiyak din ako, katulad din yung nararamdaman niya na, ano ba nangyayari sa Pilipinas? Napakaganda na nung nandun tayo kay Duterte, na napaka-proud ko nung bilang Pilipino dito sa Sweden. Na meron tayong isang presidente na humaharap sa iba't ibang mga leaders ng ibang bansa at masyado silang bilib kay Duterte. Ang lakas ng kanyang political will against drug war. So very, very proud ako nun. Tapos iniisip ko, dinadalangin ko na sana malagpasan natin ito. Palagi ko, katulad ng sinasabi nyo, this is not about Duterte anymore. I think napakagaling din nung, minsan iniisip ko, bakit kaya nangyari yun? Maaring si Duterte, nandun siya ngayon, dito siya sa Europe, sa The Hague. Dinala niya itong problema, hindi lang problema ng Pilipinas, kundi problema ng buong mundo,
ng ibang mga ino-oppress ng mga imperialistang mga malalaking mga bansa na iniimpluwensyahan naman talaga sila ng mga masasabi nating mga factors na nagpe-play, no, para maimpluwensyahan yung pag-iisip ng buong mundo. Nakala na yung ICC gumagawa ng magandang bagay, pero sa totoo lang hindi. Kasi naiimpluwensyahan ng ICC. Oo. So, anyway, nisip ko siguro instrumento rin si Tatay Digong, pero gusto ko na rin siya may uwi sa Pilipinas. Unang-una dahil napakamali din yung prosesong nangyari. At sa edad niyang ito ba ang gusto nating retirement sa kanya? Dapat nga, ngayon, ni-enjoy na lang yung mga apo niya. Pero nandito siya sa The Hague. At hindi pa natin alam kung anong mangyayari sa kanya. So, maraming ngayon dito sa Sweden, no, mga Pilipina nagtitipon-tipon sa mga maliliit na mga lugar. Maaaring hindi sa capital kasi medyo malalayo kasi ang mga lugar. So, ang ginagawa namin dito mga Pilipina, kahit maliliit lang yung mga lugar namin, nagtitipon-tipon kami. Tapos, nag-uusap-usap kami, nag-post kami sa Facebook, kinukumbinsin namin yung mga ibang Pilipina, nag-uusap kami, nag-uusap kami ng mga sentimiento nila. Hindi kami bumibitaw kasi ang alam ko, June, mahaba pa tong laban na to eh. Hindi tayo pwedeng mingas ko na ngayon, tapos sa susunod ng mga ilang linggo, wala na. Kailangan tuloy-tuloy tayo mumumbinsin, nakikipag-usap sa mga kamag-anak natin, sa mga ibang mga Pilipino, na ito ay isang mahabang laban. Hindi ito yung sandali lang. Kasi hindi pa natin alam kung hanggang kailan natin mauumi si Tatay Digong. So, nagpapasalamat ako dahil andiyan kayo at katulad din sabi ni Ate kanina, na kung nandiyan din ako sa Pilipinas, sana nandiyan din ako para. Pero naisip ko, hindi rin ako uupo dito at magtitingin-tingin din sa nangyayari sa atin. Ang ginawa ko, nag-host ako ng lunch, naghanap ako ng mga Pilipina, magkita tayo, magpa-picture tayo, ipadala natin ito, isigaw natin sa ibang mga, sa ating mga kapwa Pilipino na may ginagawa tayo kahit na sa mga maliliit lang nating mga lugar. Yun lang, Joey. Hindi na kita abalahin. At alam ko marami pang mga gustong umakyat. Maraming salamat. Mabuhay ka at ang mga tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Ako, Thank salamat you, dito. Pinay sa Sweden. Oo. Visit lang anytime. At salamat sa pagkapit sa backstage. Mabuhay! Nakikita ko pagka nag-a-agree siya sa conversation, gumagano talaga. Salamat, Joey. Mabuhay kayong lahat. Thank you po. Ingat-ingat dyan. And thank you for the Europe OFW dahil talaga. Kasi sa Manila kasi yun nga ang hirap na mag-organize dito sa Manila. Pero sa ibang bansa kasi hindi nila mapipigil, 'di ba? Lalo na sa Europe, 'di ba? Hindi nila mapipigil. Hindi talaga, pero kailangan din kasi ang bawat bansa meron din tayong mga rules and regulation. Kung halimbawa magma-manifest kayo, hindi kayo basta-basta lang pwedeng pumunta doon sa isang city at wag magngangawa. Kailangan meron kayong, kailangan may mga permit pa yan, kailangan dumaan ka doon sa proseso. Pero ginagawa naman din natin yun. At kung hindi natin magawa, edi magtipon-tipon tayo sa mga bahay, sa mga park, sa mga, alam mo yun, na nagkakasama, kumakain, nag-uusap. Kasi mahalaga yun na nag-uusap eh. At paano yung mga ibang mga Pilipina, hindi natin sila parang tinutulak. Kailangan ipamulat natin sa kanila na ito yung mga katotohanan. Ito yung mga nangyayari. So, kailangan lang talaga maging open yung arms natin at patuloy tayong makipag-usap sa ating mga kababayan. Palagi ko, yun ang susi. Huwag tayong tumigil. Salamat po. Ako, salamat talaga sa mga OFW kasi sa totoo lang po nakikita ko yung hirap ni Mami Joey. Ang hirap po ngayon dito ngayon. Mas meron kayong laya dyan kumpara sa mga nandito. Kaya, yung tulong ninyo sa amin para maipalabas talaga yung maipaalam sa buong mundo kung ano talaga nangyayari sa Pilipinas. Correct. Oo. At basta patuloy lang, wag tayong bumitaw. Kaya talagang masyado ako na-amaze nung nangyari dun sa House of Representative, yung hearing. At sobrang napaka-brave, napakatapang ng mga humarap sa kanila. Kasi sobra talagang pagsubok yun, na hindi ko alam kung, maski ako, matay ako pag nandun pa lang ako, pero hinarap nyo yun napakalaking bagay na yun. Kaya itong ginagawa namin, napakaliit na lang to kung ikumpara sa mga ginagawa ninyo. Kaya kailangan talaga yung mga Pilipino, mga Pilipina sa iba't ibang mga bansa, gawin po natin ang mga ating mga responsibilidad bilang mga Pilipino. Correct. Totoo. Yes. Ayan. Thank you, Pinay sa Sweden. Maraming salamat po. Bye! Dalaw lang anytime. Ayan. Sige po. Ayan. Hello, Pau Pei. Ayan, Pau Pei, nakaakyat ka na.
Nakamute ka, Paupe. Nakamute ka pa, Paupe. Ano, tawag dito, may Ay, magkwento sorry, ka sorry, sa nakamute ko lang. ano, Sige po, ang sige. tawag dito, ayan na si Paupe. Hello, Paupe. Sige po, good morning po, Miss Joey, Miss Laika, and the Thinker, and sa lahat. Hello, ayan. Kamusta po kayo? Nasa ibang bansa po kayo o nandito sa Pilipinas? Nasa Singapore po ako. Nasa Singapore. Ayan. Ako yung okay. nag-ano ng ano, mga iron-on transfer. Yung mamimigay okay. sana ako. Oo. Kumusta? Marami naman ng marami ka Yung mga nabigyan. nagtatanong, pero nasa Pilipinas kasi. Kaya ka nalagay ko na nasa Singapore. Anyway. Tapos Nasa Pilipinas ka? sa Singapore groups, hindi pa na-approve yung post ko. So, I don't know why. Okay. Yung moderate. Ayun. Pero So, pabalik ka ng Singapore. Nagbabakasyon ka lang. Hindi po, nasa Singapore ako ngayon. Nasa Singapore ka ngayon? Okay. Oo. Ayun. Mahigpit din dyan ang gathering no? Yes, ma'am. Di pwede ang anything political. Oo. Ay, pero nakapag-ano sila, nakapag-gathering yung iba. May nakita akong post eh. Sabi ko, sayang. Kasi may mga shirts sila pero plain. Sabi ko, sayang. Siguro kung nakapag-post ako na mas maaga, baka nakita nila. Oo nga. May mga nag-send sa akin, mga Filipino from Singapore. Pero mga friends lang, tropa-tropa gathering lang, gano'n. Tapos, meron pa kayo nag-meet sila publicly, pero yung mga damit nila, yung mga t-shirt, feeling ko sinadya na lang rin nila na walang print para hindi magka-issue. Ganon. Baka. So, nakita Kasi medyo malaki rin yung group na nakita ko eh. Oo, medyo, oo nga. Yung nandun sa parang Marina. Nasa may Marina Barrage sila nun eh. Barrage siya kasi yung dikit-dikit na yon. Ano siya, medyo, ano bang tawag doon? Kasi iconic kasi siya sa Singapore. Papunta na silang 50 no? Papunta na silang 50. Parang ganun nga. Saka parang nung lumipat sila ng lugar, dumami sila eh. Oo. May parang isang picture sila na nasa ibang area sila eh. Mahirap na kasi, baka mamaya, maano sila, alam mo yun, mahirap na masumbong, ang dami pa ng inggit, di ba? Dami pa ng inggitero pa lang ang Pilipino. Saka hindi lang po mga Pilipino, kahit yung mga local, mga ano sila, chismosa. Yung iba. So, ano nga po eh, yung tawag na doon, hindi ba kasi basta isang political, vlogger din siya, nandito siya base, nag-aaway siya na local, na babae. Talagang pinapamas report niya dun sa group. Na-curious lang din ako, so chinek ko. Kaya kasagutan sila saan? Nung local na babae. Si Orayo. Ano pa, no? Local na babae, tas inaaway niya. Local po na babae, kinall out niya kasi yung vlogger. Etong vlogger na to, medyo may sila ni Hilarian. So, inaano niya tintiran nitong vlogger na to, si Hilarian. Dito kasi nakabase yun. Si Orion yata to. Ayan, si Orion. Ayun nga. Yun nga. Siya nga. Gusto ko yung mga tirada ni Orion kay kay Hilarian. Oo, tapos yung isa, akala ko, Pilipina siya, yung babaeng, may edad na babae. Local pala siya, tapos medyo vocal talaga siya with regards sa mga local issues. So, inaaway niya si Orion. Inaaway niya parang tinira lang niya si Orion just because of the way he speaks, tsaka yung pagtira ni Orion kay Hilarian. Which is hindi niya alam yung, hindi niya alam yung background story kung bakit nagpo si Orion ang ganun about Hilarian. Hindi niya, I doubt nakilala niya si Hilarian. Parang naano lang niya na, kilala niya kasi si Marcos, and yung issue kay Duterte is, kasi medyo bias din yung nila dito. Yung isa sa mga pinakamalaking news channel nila dito. Which is very obvious sa mga reports nila. Ngayon na, nung una pala, in days prior to PRRD's arrest, puro sila balita about DP, about Duterte. Tapos ilang days yun na puro yung arrest ni PRRD yung balita nila. Pero nung nagkakaroon na ng mass gathering in support of PRRD, kahit isa wala nang balita tungkol dun. Talaga. Nanahimik na kaya nga sabi ko sa inyo, sa totoo lang tayo, papagurin talaga tayo nitong gobyernong to eh. So, ayan, yung kunwari, yung mga rally-rally, ganyan-ganyan, tapos hindi pa rin tayo pakikinggan. Papagurin talaga tayo ng mga yan. Papagurin talaga tayo ng bonggang-bongga ng mga yan. Kaya nga, importante that we really collect ourselves and make sure na meron tayo laging lakas para pagka nagkaroon ng opportunity to show our strength, meron pa rin tayong ilalabas, gano'n. So, panghawakan nyo lang yung galit ninyo and whatsoever. Kasi talagang dapat hindi tayo tumigil hanggat hindi binabalik si PRRD dito sa Pilipinas. Ubusin nila yung natin, patience natin. And hindi mahirap wag nyong sabihin na na parang ang tawag dito na yung
wala namang mangyayari. Yung mga ganun ba, yung parang hindi tayo pakikinggan or whatsoever. Negative agad. Wala namang nagiging effect yung ginagawa natin. No, may nagiging effect. Kaya nga ngayon, ako feeling ko, Mami Laika, yung international media, kaya nga hindi sila masyadong nagsasalita. Kasi nakikita nila na ang tindi ng mass movement eh. Maki-question din sila if totoo yung sinasabi nila about Sila, this person. Kasi Bakit ganito yung support ng mga tao sa kanya? Oo, kitang-kita yung support ng mga tao kay PRRD. So ngayon, their hands are tied. They cannot really report as much. Kasi nga, ordinarily, ang i-report niyan, anti-Duterte narrative dapat. Ganun. Kaya nga, Actually, yung ano po nung sila Conti, ang diskarte nila Conti is, uy, kapag nang a-attack kayo or nang sa-swarm kayo ng mga comments sa ICC, magagalit ang ICC, lalong i-convict si PRRD. O, so, ano ko sa'yo? wow, di bagay sa mukha niya yung arte niya. Ayan, tarin na. Nakakaloka yung pagmumukha nun, no? Ay, yung pagmumukha nun, alam yung pagmumukha Mukha walang siyang gagawin. sinaunang Walang tao. Tapos, Mukha siyang magkagancho. mukha Correct, siyang yun. Java man actually. Mukha siya yung mangungutang na hindi ka nababayaran. No? Mukha siyang Java man na nakapusod, ganun. Ayun. Anyway, Pao Pei, meron ka ba gustong i-share? Wala naman na Miss Joe. Ay, may hindi kasi ako nakakanta ng balita eh. Meron na bang bagong news ang government, or announcement ng government natin about dun sa zero remittance? Dineded mo nila. So, ang sinasabi nila is that it doesn't really have much effect. Si Winnie Monsod nagsalita, sabi ganun, yung OFW no Actually, remittance has little effect in the economy. Yun yung sinasabi nila. actually, Kaya yung mga OFW sa trip nila. Actually, tinanong din ako niyan kanina about sa zero remittance ng SMNI and the government is downplaying nga kasi it has a little effect. Well, I agree, it has a little effect because it's only 1 week, but it has a very strong message that the OFW around the Philippines, who is the primary dollar earner of the Philippines, is not happy. So, ida-downplay nyo pa ba yung 1 week or maghintay kayo na isang buong taon or isang 3 buwan kaming hindi magpapadala dyan? Tingnan natin yung epekto sa ekonomiya. Guys, hindi pa ba kayo sanay sa government? Kahit na anong pangit ang nangyayari, i-cover up nila yan. 'Di ba? Kahit na sabihin na bagsak ang ekonomiya, sasabihin nila, ang ganda-ganda ekonomiya. Kasi ayaw nilang magmukhang kawawa ang gobyerno. Meron silang sariling bubble. 'Di ba? Ganun yun. Ay, Miss Joey, one thing lang pala. Sorry. Sige po. Mamaya na. You want to say something, Pao Pei? Go. Ay, hindi. Kasi meron pong post yesterday about dun sa yung may isa yung OFW naman nag-remit and then sinabi sa kanya is sa 31 pa. So, delayed daw yung payout ng padala niya. And yung pinsan ko kasi is manager siya ng bangko sa Davao. So, check ko sa kanya if meron ba silang natanggap na memo from the government na ganun yung gawin or anything. Tapos sabi niya sa akin, I doubt na that's real kasi one is unethical. Hindi dapat ginagawa yun ng mga bangko. And, hindi yun dapat na i-interfere ng ganun. I don't think yeah. allowed. Oo, pero tingin ko rin kasi baka kasi weekend. And then aid kasi sa Monday. Holiday sa Monday. I mean dito sa Singapore, holiday sa Monday. So maybe may epekto din 'yon. So yun lang, ko lang siya, i-share ko lang yung info na yun. Yun lang. Ako nga, yun muna ako uwi hanggang si BBM ang presidente. Kasi ako sa Tanimbala, mag-clean up na naman ako ng mga luggages ko niya at saka mga bag ko. Pag bumiyahe ako pa. Ang sabi dyan ni DOTR Secretary, ni Vince Dizon, wala naman daw laglag bala. I think, to be fair, I think yung laglag bala is, yung mga laglag bala na nangyayari, mga isolated events talaga yon. Yung siguro mga 3 storya na yata yung lumabas na lalaki, no? Hindi pa siya pervasive, hindi pa siya yung super start pa lang siya. It's just that syempre tayo allergic tayo sa ganun di ba? Allergic tayo sa may mga nag-offload sila ng na naman. Di ba binawalan nila yun before? Yung nag-offload sila for no reason. Hanapan ka ng ng yearbook mo yung mga ganun. Ang sana doon kay Secretary Vince Dizon, and you have to make sure that it's not gonna happen. 'Di ba? Dapat mag-set up ka ng policy. It's not really about hindi ba naman siya pervasive, hindi ba? Kaso nga meron kang 3 incidents. Antayin mo. Oo. Antayin mo maging pervasive. Oo. Bago kami gawin. Maglagay ka ng talagang very strong policy that anything
of that nature na mangyari, o tanggalin nyo sa airport, di ba? Ganun, any sniff na of corruption, sabi na ni PRRD before eh. Basta pagka, di ba, sino yung mga involved dun sa mga ganong klaseng drama. To be fair naman dito kay Vince Dizon, yung naalala niyo yung parang nilaglag bala nila na Majonda, yung papuntang Vietnam, si Tita, yung Vietnam. si Tita, na ano, Nakabalanda rin dollars. kasi nasa Union Bank envelope tigo $100. Ayun ang bala. Andun sa envelope yung tigo 100. Anyway, yung sa kanya, di ba galit na galit siya. So, ano chine-check, hawak-hawak niya yung envelope na ganyan. I really felt, no, kaya siya pinag-interesan ng mga tao doon dahil doon sa cash na nandun sa bag niya na yon. Nahiya pa eh, kaya umabot pa sila ng ano eh. To be fair, yung DOTR, pinagtatanggal nila yung involved na empleyado doon eh. Buti naman. Oo, pinagtatanggal Kasi nila na. obviously, kung nagawa nila yun doon sa matanda, hindi ako magtataka kung bakit nakakatatlo na. Q1 pa lang ng taong to, tatlo na yung case na ganyan. So, meaning Diba talaga, meron- nag-cooperate na naman yan. True. Pero recently, di ba yung lalaki, he was supposed to go, ano ba yun? Parang tulungan yung nanay niya, but naano siya sa airport kasi nakitaan daw siya ng bala. Something like that. Ayun, yun yata, medyo bago lang yan eh, parang 2 days ago lang yata yun. Let's see what's gonna happen to that. Ang masakit daw kasi yung lalaking yun pala, ang hobby din niya is nagpapiring din siya. Nagpapiring. Okay. Yun. So parang, ano mo yun? Although, sino naman parang OFW yung parang first time mong aalis ng bansa para magtrabaho, magdadala ka ng bala, di ba? Ano ka? Assassin. Okay. Ibig sabihin yan, posibleng may dala talagang bala yun. Posibleng may naligaw na bala sa gas. Hindi yata siya mag-OFW, parang tutulungan lang yun. OFW siya. It's beside the point naman eh, ang tanong, yung luggage mo, if it is an acceptable luggage, kung may bala nga o wala. So may bala Pero sa talaga tingin yun. nyo ba? Sa tingin nyo ba gagawin yun? Tingin ko hindi. Kaya It doesn't matter what's the facts, yun yung tanong. May dala ba talaga siyang bala o wala? Hindi na banggit na sa nabasa kong report eh. Basta ang ano lang is naka-hold na siya sa isang room. And sinabi lang yung background story niya on the reason ba siya alis and all. Pero yung details ng nangyari sa kanya talaga, kung may nakita ba or ano ba mga dala niya, hindi naman nabanggit dun eh. Kaya lang nabanggit siya, na kwento din niya na naglalaro siya ng nagpa-firing siya. Habi niya yung firing. So, in a way, may konektado siya sa paghawak ng baril. Parang gano'n. So, ang tanong, may nakita bang bala? Ayun ang meron niya. Magdadala ng bala. Yun yung question. Oo. Pero just the same, tatlong incident, March pa lang, isolated. Sa akin, hindi isolated yung ganyan. Something daw yung ano nila. Kaya nga dapat hindi sana ganun yung response na, hindi, wala pa namang laglag bala, wala. Hindi, kasi meron nga nangyari. Dapat yung stand mo, yung approach mo is not to, not for it not to happen, not even a possibility that it's going to be pervasive. Tama yung sinasabi dito sa comment section, na parang, kasi kaka-isolated event mo, pagkas mamaya, ang dami ng insidente. Sa kami, ang maganda doon sa matanda, ang maganda doon sa matanda kasi may nag-videohan nila eh. Kaya makikita mo yung gesture ng mga personnel doon sa airport. Talaga makikita mo kakaiba yung mga kilos dito. So nag-videohan, kaya talaga medyo obvious na kakaiba yun. Ang problema dito sa pangatlo, yung sa may lalaki, wala nag-video, balita na lang, tapos nakita nandun na siya sa tapos post lang ng kamag-anak, yun lang. Unlike nung kay mami na, kaya talagang doon talaga makikita mo may something na mali. Maling-mali talaga. Ayun. Anyway. Ayun. Pao, meron ko pang gustong i-share para yun lang po. Thank you po. Okay, thank you very much. Ayan. And andito si Yumi. Ano naman ang gusto mong ikwento dyan, Yumi?